Magandang morning mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, January 4, 2024. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at ito ang Huntahang Legal. Magandang umaga sa inyong lahat mga kasambahay ha. Makakasama po natin ngayong umaga. Aba, of course, I'm so happy and so very proud. Nako, kasama ko na naman po as guest co-host si Dean Cecilio Duca. Dean, magandang umaga. Gandang umaga, Attorney Ems, at maligayang bagong taon. At hari nawang maging masagana ang bagong taon natin. Salamat sa umagang ito. Yes, so din ito ang unang pagtatanghal ng Huntahang Legal sa taong 2024. So excited tayong lahat. Nako din, antabayanan lamang po ng ating mga kasambay. Siyempre, ang nakalatag na mga pagbabago dito sa ating programa. Antayin yan ha. Siyempre, mas kapanapanabik din. Kapanapanabik talaga. Siyempre, mas exciting, di ba? Siyempre, level up tayo for the year 2024. O, di ba, meron akong bagong background din kasi New Year na din. So, ibahin na rin natin. Oo. Nako, ayan din ha. Simulan na natin sa national issues. Unang-una, importante ito din ha. Nako, ang Department of Health ni-report noong 2024's first fireworks-related death at injuries umabot po ng 443. Naku din, pinag-usapan lang natin ito nung nakaraang pagtatanghal natin na bago ang bagong taon. Eto pa rin, hindi pa rin iwasan. So meron daw pong mga namatay at nasugatan na umaabot sa 443. Naku din, ano ba naman iyan? Oo, oo nga, naalala ko yung ating usapan, Attorney Mimi, bago magbagong taon, no? Na may batas Opo, tayo, opo. nagbabawal na magpaputok, pero parang napakahirap pagbawalan ng ating mga kababayan. Gusto pa yata talagang Oo nga. maranasan yung masaktan bago talaga matuto ng kanilang leksyon na hindi na magpaputok. Ano, at ang nakakaawa yung mga bata na tapos na yung bagong taon, naputukan pa. Diba? Oo nga po. Siyempre gusto natin ng maganda, 'di ba? Yun nga sinabi mo din magandang bagong taon. Mm. Tapos naku, paano naman magiging maganda kung merong nasaktan at mas malala kung merong nawalan ng mahal sa buhay dahil sa ganito. Din in fact ako, hindi ko Oo. nga alam eh. Yun ang pinag-uusapan din namin ng asawa ko din, no? Siyempre kilala mo naman, inaanak mo naman kami, 'di ba din? Ayan. Mm. Pero nagtataka kami kasi ang dami namin nakikita talagang nagbebenta pa rin ng paputok. So, I mean, we're just really curious kung talagang ipinagbabawal din at may batas, bakit laganap na laganap at open naman, hindi tinatago eh. Sa mga Mm. pamilya, lalo na sa mga public markets din, ang dami nakikita namin sa gilid na merong nagbebenta nga ng paputok. Sinasabi ko nga sa asawa ko, hindi, pinag-usapan namin yan din sa huntahan nung nakaraan. Meron talaga tayong batas na ipinagbabawal. Kaya lang nga sabi Mm. mo din, di ba, binabago yung pangalan. So parang, ay, hindi Binaba mate-technical. So, oo, 'di ba? From a bi legal perspective, eh hindi binabag naman 'yun, eh, iba naman. Oo. binabago nila yung pangalan, Attorney Mimi. Tsaka ito ang problema kasi kapagka ganyan na merong kang pinapayagan, merong hindi, may mga nakakalusot, eh. Alam mo Hmm. naman ang mga Pilipino, 'di ba? Hangga't kayang ilusot, Yes, ilulusot, maparaan. 'di ba? Opo. Kaya tingin ko dapat talaga lahat na lang ipagbawal at ang gawin na lang natin, nasa batas naman 'yan na merong mga community fireworks na doon na lang para regulated at merong mga safety measures Mm. at hindi yung individual na nagpapaputok na delikado talaga. Oo nga po, kasi ano, it has to be kagaya ng sinabi mo din, it has to be monitored 'no, and siguro supervised kasi hindi Mm. naman tayo lahat equip or alam, marunong 'di ba din kung papaano ba Mm. magpaputok ng maayos 'no, kasi kagaya niyan, naku nung kabataan ko usong-uso yan din yung libintador na tinatawag na nakakatakot Mm. pala. Na-realize ko growing up na hindi pala dapat at hindi siya basta-basta dapat na ginagamit 'no din. So yun ang nakakalungkot Mm. na naku umabot ng 443 'no. So I'm sure yung busy-busy ang mga ospital din 'no during that time na sa halip Oo. na naku naman, eh, masagana ang bagong taon, naku ang dami pong naaksidente. Ito pa din ang Ito nakakalungkot ngang ha, ah yes din, sige po. maidagdag ko lang, Attorney Mimi, ito yung nakakalungkot sa atin 'no, tama ka, nakakalungkot talaga na sa ibang mga bansa ang countdown nila binibilang yung mga segundo bago dumating yung bagong taon at may Yes, mga fireworks. opo, Sa atin matapos yung bagong taon, nagbibilang tayo ng sunog, ng mga namputukan, opo, na aksidente, namatay, naputulan ng kamay o kung ano man ang mga kapahamakan. So siguro panahon na para mm. magbago rin yung ating pagsalubong ng bagong taon kasi sa Mm. halip na itataboy mo yung malas, lalo kang minamalas, eh.
Oo, kasi yun po yung sinasabi 'di ba na parang reason behind nung iba na parang para daw Mm. magtaboy ng malas. Ako, nasa atin din naman po yun din. Siguro talagang change of mindset din 'no na, Oo. parang yung pag-iisip na yung pagtataboy ng malas ay nasa atin naman yun individually at paano naman maitataboy yung malas kung maniniwala ka na ganyan, eh, kagaya nga yan din, hindi nga ikaw ang nagtawag ng malas, hindi mo tinataboy dahil ikaw ang nagtatawag ng aksidente din, hindi ba? Eto pa nga mas Minalas nakakalungkot ka din lalo. ha. Oo, minalas lalo Mm. na ko din. Yung Philippine National Police naman po nakapagtala na meron daw pong 14 na kaso ng Hmm. natamaan ng ligaw na bala. Naku, parang mas seryoso pa ito para sa akin din kasi 'di ba Hmm. very very highly regulated in our country din yung pagkuha at pagkaroon ng lisensya na magkaroon ng baril. Pero kagaya nito, ito Mm. yung mga instances na talagang kaya nga very strict tayo kasi paano kapag ginamit sa mga ganitong pagkakataon din 'no, eto 14 'no, 14 na kaso na tamaan ng ligaw na bala. Nakakalungkot naman din, 'di ba? Again, Natang napag-usapan tang natin 'to nung nakaraang pagtatanghal natin din. Naku, At ang masaklap diyan, Attorney M, yung mga nagpaputok, hanggang ngayon hindi ma-identify. Maraming taon na nakalipas, siyempre. yung mga kaso ng tinamaan ng ligaw na bala, namatay, naaksidente, eh, hindi nahuhuli yung mga Sino? may kagagawan kasi nga stray bullet, 'di ba? Oo. So sana may pangalan yung bala, no? Or hindi ba din meron niyang hindi ba hindi ko I'm not so familiar din pero baka may serial number yung bala, hindi ko alam din 'no. Kaya lang either way O hindi rin yung naman matutukoy 'no din. Attorney Mimi, yung meron yung baril, pero yung bala walang serial number kasi, eh. Hmm, Makikilala mo lang yung bala depende kung saan galing na baril. Eh, marami naman yung gano'ng uri ng baril sa buong Pilipinas o kaya dun sa isang lugar na 'yan. sabagay. So, kaya kailangan diyan ng masusing imbestigasyon ng ating pulis para malaman talaga sino itong may-ari ng mga ganitong baril at ma-identify individually kung sino ito at, sino yung nagpaputok at that time. Kaya lang kung matagal na itong nangyari bago mo pa iimbestigahan, medyo mahirap nang ma-identify talaga kung saang baril nanggaling ito. Kaya nga po din at saka ang mas mahirap pa iniisip ko din siyempre I'm assuming na licensed yung gun. What if hindi hindi Mm, lisensyado din, 'di ba? Mas lalong yun. mahirap. So oo, yun ang mahirap kasi sa totoo lang, oo nga naman marami naman talaga na ano, na hindi lisensyado yung baril. Siyempre of course, we do Mm, not encourage that. Siyempre ang nakasaad po sa ating batas talaga dapat po may license, 'di ba? Yung mismong baril mm, at talagang may license pa ikaw to carry the gun. So, dahil nga po mm, iniiwasan natin at talagang highly regulated again yung paggamit at pagdala ng mga baril din kasi nga naman very dangerous din naman no din. So, yan, oo. naku, as we enter the new year sana makapagnilay-nilay tayo sa susunod na bagong taon. Baka naman change of ano bang tawag diyan, traditions din 'no, para sa Mm. pag-welcome ng bagong taon kasi marami namang paraan para i-welcome ang bagong taon. Naku, Kasi noon, ayan Attorney Mimi, din. kung maidagdag ko, noon sigla ng kampanya ng Department of Health, ng pulis, tungkol dito sa Mm, mga pagpapaputok na ito 'no. Pero recently parang hindi gano'n kasigla sa tingin ko 'no, yung kampanya yes, para maiwasan ito. Pero dapat kasi, education 'yan, eh. Mula pagkabata tinuturo na sa mga bata yes. na yung danger itong mga bagay na ito 'no. Kaso hindi, yung mga bata natututo sila do'n sa nakikita nila sa matatanda, eh. Agree, opo din. Totoo yan din kasi like I said, no, ako din naman nung bata ako din, akala ko gano'n Mm. talaga, normal yun, wala namang harm. Pero eventually later on, of course, nung nag-aral ako ng batas, do'n ko natutunan na meron pala Mm. tayong mga umiral na batas and yun nga, nung nakikita ko din naman na ang dami palang naaksidente. So I mean, 'di ba din? So I mean, hindi ko naman Mm. ire-risk yung buhay ko, yung buhay ng mga mahal ko sa buhay, 'di ba? Dahil lang hindi hindi tayo Mm. mapapahamak at hindi tayo masasaktan din, oo. Ayan, oo. Eto naman din ang pangalawa ang Office of the Transportation Cooperatives or OTC ay tutulong daw po sa mga jeepney drivers to consolidate PUJs to join cooperatives. 'Yan. Oo. Napag-usapan din natin 'to last week, napag-usapan din natin 'to last week 'no, in relation pa din Mm. sa PUV modernization din 'no. So ano naman ang take mo dito din? Although napag-usapan na nga O natin.
Sa tingin ko tulad nung sinabi natin nung nakaraang, linggo, hindi talaga dapat ipaubaya sa individual yung pag-operate ng public Mm, transportation. Kasi masama ang mm, epekto niyan sa buong bayan. So, tama ito na mm, magkaroon ng mga kooperatiba, kaya lang siguro medyo luwagan naman ng kooperatiba yung paraan para pagtanggap dun sa mga individual na nagmamay-ari ng prangkisa. mm. Kasi for the longest time, individual kasi ang pagbibigay ng prangkisa, na sa tingin ko hindi Yes. nakatulong dito sa sistema ng ating public transportation. Kaya panahon na siguro Mm. para tama ito, i-consolidate natin at hayaan na yung mga kooperatiba ang magpatakbo ng mga prangkisa natin na ito para mapagsilbihan ng lalo ang ating bayan. So kumbaga kagaya ng mo din, naka-consolidate kasi so hindi hindi watak-watak in a way 'no, mas Mm. mare-regulate din. Oo. Oo. Kaya lang yun nga, kagaya ng sinabi mo din kung meron silang process for accepting sino ba yung mga operators na ito o yung mga nagda-drive, baka mas maganda rin na hindi naman gano'n kahigpit kasi nga kaya nagkakaproblema Mm. ngayon din 'no, kasi para bang both ends parang gipit na gipit, parang sinasabi ng mga operators or ng mga jeepney drivers 'no, na para namang tinatanggalan na sila ng kabuhayan din 'no. Ang dami kong nakikitang post sa social Mm. media din kahit yung mga kaibigan ko Ay, na oo. nakiki-sympathize talaga 'no, sa kanilang cause. Pero which O is something na we understand naman din pero, yun nga ang hirap mm. din siguro on the part of the government to balance din 'no, na hindi mo naman dine-deprive ng kabuhayan pero kailangan kasi 'di ba yun nga din level up, level up. Kasi matagal naman ang Mm. gustong gawin 'to ng gobyerno hindi magawa-gawa. Kasi nga po laging gano'n yung nagiging sentimento din 'no. Ilang taon na, hindi naman na 'to Oo. isang taon lang 'di ba din or, a few Mm. months ago. So matagal naman ang nilalatag kaya lang hindi nga po ma-push through kasi parang ang dating ay anti-poor siguro din, parang gano'n 'no. Oo. So nagkakaroon ng very strong Mm. sentiments yung mga tao about this. So 'yan, Oo, tama, Attorney Mimi I agree with maidagdag you. oo, maidagdag ko lang 'no, Sige din. kasi tulad ng sinabi natin palagi, ang prangkisa, yung Certificate of Public Convenience ay isang pribilehiyo. Hindi ito karapatan na Yes. dapat ibigay sa'yo 'no. So 'pag nag-apply ka na makakuha Mm, ng prangkisa, may mga regulasyon, may mga pamantayan na dapat mm. sundin. Una na Yes, diyan yung roadworthiness ng iyong sasakyan. Kasi kung hindi naman yes. roadworthy, Mm, mapapahamak ang mga sumasakay at, dapat mm. susunod ka dun sa mga batas. Hindi ho kasi minsan dahilan yung kahirapan na ito hanap buhay namin ito na Yes. marangal, dapat sumunod ka kasi lahat naman ng tao naghahanap buhay, pero hindi dapat mamerwisyo ng Mm. ibang tao. Oo. Tsaka I mean din kailangan din natin siya makita from the perspective na yung mga ganito kasing klase ng kabuhayan, 'di ba din parang imbued with public interest. Hindi nga lang public Oo. interest, public safety, 'di ba din? Kaya nga sinasabi Mm. natin, Mm. buti sana if it's a livelihood na ikaw lang, ako lang yung concerned or ikaw Oo. lang din, 'di ba? Ang concern dito yung mga sumasakay sa iyo. Kaya gano'n ka taas yung talagang yung regulation na gustong gawin ng ating gobyerno kasi hindi lang ikaw ang involved dito, maraming taong may involved dito din, 'di ba? Kaya nga kagaya ng sinasabi mo din, 'di ba? It's really a privilege, hindi siya karapatan na pwede Oo. mong sabihin na karapatan kong magtrabaho, no? Hindi siya gano'n kasimple dahil may mga ibang taong concerned at maapektuhan kung halimbawa say for example din hindi na nga roadworthy yung sasakyan na ginagamit mo for Oo. public transportation 'no, 'di ba? Hindi lang ikaw yung maaaksidente o mapapahamak 'di ba? Dadalhin mo pa yung ibang tao sa kapahamakan 'di ba, dahil pinipilit mo na, "This is my livelihood." Gano'n naman yung perspective din ng ating gobyerno 'no, at ng ating Oo. mga umiiral na batas. Hindi naman again, hindi naman 'to bago even without the PUV modernization law 'di ba, very strong ang ating mga batas sa Mm. civil code din 'no, yung sa torts and Oo. damages 'no, kapagka ganito yung instances kasi nga po gusto nating protektahan ang safety ng public, gano'n po siya. So makita Oo. natin sana At siya from saka a holistic perspective. Yes din. oo, sa una, Attorney Mimi, yung modernization na yan, panahon pa ni Presidente Duterte yan, 2017. So napakatagal na Opo. dapat nakapag-comply na sila, di ba? So kaya lang, alam mo, Mm. ugaling Pilipino, pabukas-bukas, matagal pa naman ang deadline, saka na lang. At ang deadline Opo. na, nagkukumahog Mm, na, di ba? Pag di mo pinagbigyan, ikaw pa ang mm, masama. So siguro, baguhin natin yung ganong mm. ugali. Pangalawa, dun sa roadworthiness, di ba? Bago magbagong Opo. taon, na pag-usapan natin, may bumangga dun sa isang puno na jeep, nawalan daw ng preno. Yes. Matapos ang bagong taon, may isa na namang jeep nahulog sa kanal kasi nawalan na naman daw ng preno. So ito siguro, although isolated cases, maaari,
Pero Mm. nagpapakita ito na panahon na para tingnan natin yung Yes. kapakanan nung nakararami kumpara dun sa kabuhayan ng iilan. Kasi nakakaperwisyo Mm. ng sambayanan. So wag magagalit yung mga Yes. kasamahan natin mga jeepney driver, sumasakay din tayo sa jeep. At sa pagsakay natin sa jeep, Mm. no, kailangan mo ng mask kasi napakatindi ng usok. Bihirang Yes, jeep ang hindi din, mausok. oo. Oo, sabi ko nga din nung ako'y nag-aaral pa nung college na hindi lang sa usok, buwis buhay talaga sa sobrang bilis nung Iyon. pagmamaneho ng jeepney. Talagang kapit na kapit ka dun din kasi talagang, kumakapit ka para sa yung buhay din, 'di ba? Kasi sobrang Oo. bilis. So, I mean, these are the things na kailangan din natin, pag-aralan din kasi again, this will be for the welfare of, the commuters din, hindi lang naman po yung nagtatrabaho, yung naghahanap buhay, but more specifically para doon sa mga pasahero na gusto naman nating ingatan ang Oo. kanilang buhay. Oh, so Ayun, tingin ko naku diyan din Attorney ito, Mimi yung mahigpit na yes din, pagpapatupad ng mga regulasyon tulad nung pagkuha ng lisensya. Eh, hindi lahat ng tao po yes, pwedeng kumuha ng lisensya dahil pribilehiyo 'yan at hindi ang karapatan. Kasi ang problema sa atin yes. makapag-atras abante ka lang natin sa sasakyan, may lisensya ka na. Eh mabuti nga ngayon Oh, at hinigpitan na agree. pagkuha ng driver's license, 'di ba? Hinigpitan na ba din? Medyo kahit papaano din 'no, oo. At Ay, saka meron naghigpit ng na raw sabi. Oo, tsaka meron na atang I mean 'pag nagva-violate naman din 'no, parang medyo meron daw parang merit system din silang ginagawa na Hmm. para mapag-aralan din kung talaga nga bang, karapat-dapat kang magmaneho 'no, para gamitin ang ating mga kalye. Kasi nga po again, hindi lang po ikaw 'yun 'no, maraming ibang taong nasa Mm. kalye na nagmamaneho. Maraming pedestrians din na dumadaan, maraming nagbibisikleta. Oo. So napakaraming factors involved sa pagmamaneho. So dapat talaga I mean, you are able and fit talaga na magmaneho at kaya dapat nga, yun nga din, again, we emphasize no, kailangan pag-aralan Oo. at siyempre, wag din po nating masamain kasi it's not just, kumbaga single-faceted na ito lang yung titingnan natin. Marami pong Mm. perspectives na kino-consider ang ating gobyerno sa usapin na ito. Ang Ayan, ito problema din ko lang ha, diyan ito Attorney pangatlong Ems issue. if Yes, din. maidagdag ko lang yung lisensya 'no, maganda dahil 10 taon yung, validity. Yes, Ang problema validity. wala namang Opo. plastic license, kaya kung may mga plastic kayong kaibigan, dalhin niyo kaya sa LTO para gawing lisensya ano? Parang din. Wala raw silang Sus. plastic. Oo, bakit nga ba gano'n? Ay naku din, naku. Eto din ha, yung senior high school program na inaalok sa state universities at colleges, ititigil na daw po ayon Hmm. sa, Commission on Higher Education. Din ako, kayo ang ekspertong tunay dito. Naku, gusto kong malaman ano po ang komento niyo dito. Is this a good thing or bad thing? Bago lang ba 'to din or matagal na kaya 'tong pinag-aaralan? Bakit po ganito? Oo, nung maipatupad kasi yung, senior high school sa ilalim ng Republic Act 10533 ano, Attorney Mimi, medyo mahabang usapin kasi question pa sa Supreme Court ito 'no, yung legalidad at constitutionality nung batas. Ngayon, sabi ng Korte Suprema nung 2018, ito ay legal 'no, dun sa Council of Teachers versus Aquino et cetera. Legal ito at nasa ayon sa konstitusyon. Kaya lang pinayagan itong ating mga state colleges, universities, local colleges, universities na mag-offer ng senior high school pero on a limited period kasi nagkakaroon ng transition. Kasi maraming mga teachers ang mawawalan ng trabaho dahil mawawalan ng first and second year sa college kasi bago sila mag-college, Mhm. nag-senior high school ng 2 taon. So kaya Hmm, pinayagan na itong mga LUC, SUC mag-offer ng senior high school. Pero tama dito yung Commission on Higher Education ano, na transition period yun tapos na. So dapat ibalik na natin ito mhm. sa tama na ang mga colleges, universities ay hindi mag-o-offer ng senior high dahil yan ay under ng DepEd. So programa ito ng Department of Oh, Education, basic education kasi yan. Ngayon, kung nasa college ka, mhm. 4-year course dapat dahil saklaw ito ng kapangyarihan ng CHED at hindi nasaklaw ng Oh, kapangyarihan ng DepEd. Ngayon dun DepEd, sa pagkabasa ko dun sa memorandum ng CHED, pinapayagan naman yung mga state universities and colleges, local universities and colleges na mag-offer ng senior high school kung meron silang laboratory school. Ibig sabihin, meron silang elementary hanggang hmm, high school na ginagawang practicum site ng kanilang mga estudyante sa teacher education program. Pero kung wala, mhm. ititigil na dapat nila yung pag-offer ng senior high school.
Ayun. So to be clear din ha, hindi ito makakaapekto dun sa Hmm. K-12 program ng gobyerno din ha, wala siyang kinalaman doon. Yun lang pong sa state colleges and universities na nag-o-offer ng senior high school. O tama yun, Attorney Ems, kasi hindi pinapawalang bisa ng order na ito ng CHED yung batas, kasi batas yan na Yes. naglalagay ng additional 2 years as senior high school para makapunta sa kolehiyo yung mga estudyante. Na dati nung panahon namin wala yan, hanggang 4th year lang. So ngayon Yes. hanggang grade 12. Opo. Ngayon, hindi ito Mm. pinapawalang bisa. Tuloy pa rin ito. Kaya lang ang sinasabi lang nung memorandum circular nung CHED, kayo ng mga state universities and colleges, local universities and colleges, mag-concentrate kayo sa college. Huwag kayo mag-offer ng senior high Mm. school kasi part yan ng basic education na dapat ang nag-o-offer Mm. ay yung mga basic education institution na saklaw ng kapangyarihan ng DepEd sa ilalim ng Republic Act 9155. Ayun, yun naman pala din, oo. Napapa-age reveal tayo din kasi hindi na tayo saklaw ng K-12. Oo, okey lang yan, gano'n talaga, oo. Gano'n talaga masaya ang buhay din. Oo, pero yan, oo, kasi very very interesting thing din and dapat din pong malaman lalo na po ng mga magulang din 'no, kasi baka ma-confuse sila. Mm. Sabihin nila, wala ng senior high. So, meron pa po yung sa Ay, jurisdiction lang meron po pa ho. na meron po, wag po tayong ma-confuse dun ha, meron pa po, wala pong binabago patungkol sa K-12 program Mm. kasi batas din naman po yan din 'no. So ang sinasabi lang is Mm. hindi na siya dapat ino-offer ng state colleges and universities. Dapat po, kasi nga po iba yung jurisdiction, it will be under CHED 'no, pero dapat under DepEd. Mm. So ganun yan. Pero bagamat meron pa rin pong K-12 'no, wag pong ma-confuse at wag po tayong mangamba. Oo. Tuloy-tuloy po yan din, ako. Oo. Ayan din ha, ang ating pag-uusapan mamaya. Sinabi ko kasi 'to, request ko talaga sa'yo din. Dapat may part 2 Mm. yung marital property laws kasi parang tip of the iceberg pa lang tayo. So yan ang ating Oo. pag-uusapan mamaya din ha. Pero bago yan, sasagot muna tayo ng ilang mga katanungan dito sa ating Legally Yours segment. Ayan, ito po ang katanungan ni Ella. Ang tanong niya po, hello po attorneys. Nilabag po ng umutang sa akin ang kasunduan namin. May kasulatan din po kaming pinanghahawakan. Puwede ko po ba siyang kasuhan ng estafa? Aba, may specific ano siya, kasong in mind si Ella, estafa daw din, oo. Ayan, ano ba Oo. yan din, papaano ba yan? Ang Oo, dapat nating ipaliwanag na kung ito ay simpleng pagkakautang, kahit na may kasulatan kayo, Mm, hindi siguro papasok dito yung mga elemento ng yes, estafa na panloloko, misrepresentation at yes. katulad ng mga sitwasyon, ano? So kung ordinaryong utang ito, Mm, bagamat merong kayong kasulatan, hindi criminal case ito. Civil case lamang hmm, ito at sa ilalim ng ating mga batas at regulasyon, kung ito ay mababa sa 400,000, eh small claims. Pupunta ka sa korte okey. para mag-file ng small claims case. Yun siguro ang dapat niyang gawin Mm, at hindi magkaso ng estafa dahil baka ma-dismiss lamang yan dahil alam natin, Attorney Ems, di ba? hmm, Napakataas ng quantum of proof for conviction sa isang criminal yes. case. Yes, opo. Tsaka hindi kasi siguro na kulang siguro din yung detalye na nailagay ni Mm. Ella kung ano ba yung nature nung kanilang kontrata o nung kasulatan. Kasi ito ba'y Mm. pagkakautang, may sinanla ba, 'di ba, may binebenta ba, Mm. may lease, 'no? So depende po 'yan. Pero usually kasi din kagaya ng sinabi mo, pagka-estafa kasi para bang may element of panloloko. Hindi ka sumunod sa Mm. kontrata, bakit pero yung para mapapayag mo yung isang tao, ikaw ay niloko mo siya, 'di ba? Or ikaw ay Mm. hindi lang may physical but also may juridical possession ng isang bagay. Parang gano'n Mm. 'no, gano'n yung nature ng estafa, Oo. hindi yung kapagka hindi sumunod sa kontrata, estafa agad din 'no. So, yung may fraud Oo. para ikaw ay mapapayag sa kontrata, parang gano'n po 'no. So, kagaya ng sinabi ni Mm. Dean, kung ito ay pera 'no, kung kautangan puwedeng small claims 'yan 'di ba, o baka puwede din kung halimbawang hindi naman pera, baka for specific performance 'no, or kung kapitbahay Oo. mo, kung same barangay kayo, dalhin niyo po muna sa barangay 'no din para Mm. mapag-ayos, baka naman puwedeng magawa ng paraan na hindi aabot sa kaso. Kasi din 'di ba kung ito ay contract na halimbawang hindi naman gano'n kalaki masyado yung halaga, sayang naman din po din kung magkakasuhan 'no, Mm. later on wala din pong matitira do'n sa both parties 'no. So, baka naman puwedeng dalhin sa barangay kung same barangay naman kayo. Mas maganda pong Oh, gano'n. maidagdag ko lang, Ay, Attorney Ems, yung napakaganda ng ating provision sa Local Government Code na magkaroon muna ng pag-uusap dun sa lupong tagapamayapa ng yes. barangay. Kasi minsan,
ah, itong mga kababayan natin gigil na gigil mag-file ng kaso. 'Di Yes. ba? Akala nila Oo. napakadali, galit ka, mainit ang ulo mo, dadalhin mo kaagad sa korte. Naku, maghunos dili po kayo. Dahil sa tagal ng Opo. ating pagpa-practice at attempts, hindi ba? Alam mo 'yan, na hindi gano'n Hmm. kadali ang pagpa-file ng kaso. Yes. Mauubos diyan ang iyong Mm. oras, ang iyong resources, sa napakaraming dahilan at hindi agad-agad Hmm. masusolusyunan. Kaya napakaganda na mag-usap muna kayo kung Yes. magkabarangay din lang kayo sa barangay. At yung mga barangay naman natin, sana meron Yes. din namang training para talaga pagkasunduin itong mga ito. Yes, agree, agree. So yan ang ating mapapayo kay Ella, sana natulungan siya. O wag po agad magkaso, no? Mm. So again, kung kaya naman pag-usapan sa barangay level, please go ahead para hindi po kayo mamroblema. Totoo yan din na mahirap ha. Kahit yung pagsischedule pa lang, nako, ng mga hearing sa Ay, korte, oo. napakahirap na at napaka-hassle. So kung kaya naman po mapag-usapan sa barangay level, please, yun po ang pinakamagandang step na gawin ni Ella at nung kanyang nakakontrata. Ayan, eto naman Mm. din ang katanungan ni Karen. Ayan, naku, eto Mm. controversial ha, binabasa ko 'to kanina ha. Naku, ang katanungan ni Karen, "Nalaman ko po na bakla ang asawa ko. Kung puwede ba akong makakuha ng annulment? Ano po ang proseso na kailangan kong gawin?" Naku, ano 'yan ha, very Naku, ano kasi diyan, very stringent ang ating batas sa annulment din. Dapat ano, merong oo, merong mga requirements 'no, kung yung term kasi ng ating family code din is kung homosexual, no? Kung may concealment oo, din, 'di ba? Kung may concealment, oo. oo. Kung may panloloko, Attorney Ems, ano, pero kung yung, homosexuality in itself or lesbianism as they Hmm, say, ay hindi maaaring maging mm. ground for nullity of marriage. Merong paraan diyan, pero Yes, ito ay legal separation, ayon sa yes, itinatadhana ng opo. Article 55 ng Family Code. At, magkaiba Mm, ang annulment, nullity of marriage at legal separation, hindi ba? So 'pag legal mm. separation, yung in layman's language, sabi nga nila, 'pag, na-annul or na-declare na null and void ang kasal, puwede ka magpakasal uli. Pero 'pag legally separated Yes, lamang kayo kahit may court declaration, hindi kayo puwedeng magpakasal kasal uli. pa At rin. unfortunately para Hmm, kay Karen, yung homosexuality, hindi po ito isa sa mga dahilan ng, annulment or yes. nullity of marriage under the family code. Except yung sinasabi ni Attorney M kanina, na baka naman niloko ka at ang sabi niya ay matipunong Mm. lalaki, yung pala ay hindi naman. Pero Oo, oo. nakikita naman siguro yan, hindi ba? Oo din. Kasi yung para siya maging ground for annulment yung homosexuality, dapat may concealment. Ibig sabihin, hindi mo Oo. alam na siya pala ay homosexual at the time of the celebration of the marriage. Pero even nga din kung Mm. halimbawa tinago and then eventually nalaman mo at you freely cohabited, 'di ba? Tinanggap mo naman, hindi na siya Mm. magiging ground for annulment. Gano'n po kahigpit ang Oo. ating umiiral na batas patungkol sa annulment. Kailangan may concealment. And then, pero kung nalaman mo later on during the marriage at tinanggap mo naman, no, you freely cohabited, hindi na po Mm. siya magiging ground. So, ang mangyayari, magiging ground na lang siya for legal separation, yung sinasabi ni Dean. So, pwede Oo. kayong physically magkahiwalay kayo din. Actually, hindi ko nga alam kung meron pang nagpa-file ng petition for legal separation din kasi parang it doesn't make sense kasi kasal pa din kayo din Oh, di ba? Kahit parang oo nga, pinaghihiwalay lang kayo, binibigyan lang kayo ng karapatan na maghiwalay, pero from a legal perspective, you are still husband and wife. So ganun oo. pa rin 'Pag po. So pinaghihiwalay iba, mm. malayong-malayo ang annulment sa legal separation, hindi ba din? Oo, Oo. pinaghihiwalay nga lang, Attorney Ems, yung inyong pagsasama, hindi na kayo magsasama, yung custody siguro ng mga bata, yung inyong mga Mm. ari-arian, baka i-divide din, depende sa korte. Pero yung kasi ang dapat diyan, sabi nga nila, 'di ba, the cause of the cause is the cause of the evil cause. Kaya bago Yes. magpakasal, pag-isipan mo ng mabuti. Kasi po nang mawala ang death penalty, ang Kilatisin ipinalit ay muna ng marriage. maigi. Ay, grabe din. Kasi Oh, wala kasing lifetime imprisonment expiration. daw, eh. Grabe. Oo. Oo. At yan ang Yung kontratang walang kilatisin ng maigi, expiration, tama ka. ha. Yes, Oo. kilatisin ng maigi ang mapapangasawa. Ultimately din, 'di ba? Kasi lagi nating inuulit din dito Mm. sa ating programa, 'no, napakataas ng pagpapahalaga ng ating mga batas, 'no, sa sanctity of marriage, 'no, which sa tingin ko naman din tama, 'no, kasi yun yung basic unit of the Mm. society.
Parang napakaraming bagay na talagang magmumula sa pamilya, no, yung values, yung Mm. upbringing, napakaraming bagay din, no. So kaya gano'n po kataas yung pagpapahalaga ng ating mga batas. Kaya dapat po din, 'di ba, bago magpakasal, Oo. kilatisin ng maigi. Oo. 'Di ba walang masama do'n kasi kagaya nga ng sinabi ni Dean, ano yun din, lifetime imprisonment daw. Oo. Oo, 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 kasi tsaka hindi Attorney yan Mimi, puwedeng yes, ang Dean. ang constitution kasi natin, ang presumption talaga doon sa solidarity of marriage dahil yan nga daw ang pundasyon ng ating lipunan, sinasabi ng ating saligang batas. At ito naman ay grounded on religious perspective dahil doon sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, kabanatang 11, ang Hmm, talata ay 4 hanggang 6. Ang sino mang naku pinagsama po. ng Diyos ay paghiwalayin ng tao. Amen. Joke lang. Amen. Oo, agree din, agree. So, gano'n talaga, which again, ako din na sinasabi ko nga, talagang naniniwala ako sa kahalagahan ng pamilya. At of course, siyempre magsisimula yan sa kasal, no, na kagaya nga ng Mm. sinabi mo din, nakalagay nga sa ating constitution. So, tama lang, nararapat lang. So, again, kilatisin na maigi. At yun nga kay Karen, no, depende kung ano yung circumstances doon na nakapaloob doon sa pagkakaalam niya o ng kanyang kakilala na ang asawa pala ay homosexual din, 'no. So depende kung may concealment, Mm. kung wala naman, hindi siya magiging ground for annulment but ground lamang siya for legal separation. Oo, Ayun, ako tama. din ha. Oo, sa mga kasambahay natin na may nais itanong ng mga problemang legal, pwede po kayo mag-message sa ating Facebook page. Hanapin lamang po ang Huntahang Legal o pwede rin kayo mag-text sa aming numerong 0925-355-5778. Ayan, nagbabalik po ang Huntahang Legal at kagaya ng aking pinangako kanina, pag-uusapan natin part 2 din ng family law, specifically marital property. Oo, kasi nga Mm. tip of the iceberg pa lang tayo din, 'no. Medyo napasadahan na natin ng kaunti din, 'no, yung tinatawag nating conjugal partnership of gains, absolute community of property, at kung halimbawa din meron ng tinatawag na prenup, 'no, na ginagawa dapat Mm. bago magpakasal yung puwedeng separation of property kung merong specific property sila na gustong i-identify din na, "Oh, ito akin lang, o ito sa'yo, puwede ito sa ating dalawa." So gano'n din, 'yan, Mm. sige. Ano pa ang madadagdag natin din dito, kapagka halimbawa ay walang prenuptial agreement din, 'no, tapos ngayon ay nagpakasal, 'no, after the effectivity of the Mm. family code, ang maggo-govern ay absolute community of property. So kung ikaw Oo. din ay pamamanahan ng iyong magulang during the marriage, papaano ang Mm. mangyayari? Sa inyo yun pareho? Oo, sa inyo pareho 'yun unless sinabi nung nagpamana o nag-donate na ito ay exclusive property nung, asawa at, hindi magiging part ng community of absolute community of property. Otherwise, ang presumption Mm, natin, absolute community 'yan, share kayo. What the husband owns, mm. the wife owns. What the wife owns, she Ye owns. Hindi, joke lang yes. 'yan. Biro lang, napayas din ako. Biro lang, oh. So sa inyo yan pareho, pero din yung as to pagma-manage, meron ba nakalagay sa ating batas na, o dapat yung asawang babae ang naghahawak ng pera o dapat yung asawang lalaki? May gano'n ba din sa batas? Naku, dapat ang financial manager ang asawang babae, naku, gano'n ba yun Sa din? kontrata ba, Attorney M, sa kontrata walang ganyan. Sa batas wala namang ganyan na sinasabi yung babae talaga may hawak ng pera. Pero sa tradisyon kasi Oo, natin, 'di ba, 'pag kinakasal ibinibigay sa babae yung aras ba 'yon? O tapos simbolo oo. daw ito na mapupunta sa kanya yung pera, ano? Kaya pati nga yung sweldo, yung ATM, 'di ba, sabi ko sa last time, automatic to misis yan, eh. Kaya ayoko sumusweldo sa ATM, eh. Oo, pero yung gano'n din ha, yun ay wala, kagaya ng sinabi ni Dino, wala namang nakalagay na batas na Oo. dapat yung asawang babae or sabihin natin yung asawang lalaki, wala po, ng pinag-uusapan lang natin dito as to the ownership, 'no. Pero kung sino yung Mm. magma-manage, depende na po yan sa usapan ng mag-asawa din kasi baka naman pag-awayan niyo pa yan din kung sino ba dapat, 'no. So again, siyempre ang goal din naman Mm. kasi, again, babalik tayo dun sa sanctity of the family, 'di ba? Mm. Yung mataas na pagkilala sa pamilya. Siyempre para mas ma-manage mo at dapat lahat ng kinikita ng mag-asawa ay
napupunta doon sa absolute community of property. Kasi ang assumption naman din yan ay Oo. mapupunta sa halimbawa pambayad ng bahay, no, pambili ng pagkain, pangpapaaral ng mga anak, and anything na ma-enjoy at magi-gain nyo during the existence of the marriage din, no. So gano'n naman yung Oo. nature nun at At sa gano'n yung rational din naman. Yes oo. din. Tsaka Attorney Mimi, yung dumarating na si Judith, medyo nakakatakot 'yan, 'di ba? Yung Judith ng kuryente, yung Judith ng, tubig, ng Oo, telepono, 'di ba? So 'yan oo. napapag-usapan naman ng mag-asawa 'yan. Para walang away, ako ang Mm. ginagawa ko diyan, para walang away sa kanya na lahat, para okey na lang 'yan. 'Di ba? Sa kanya na lahat nakaentrega din tapos siya na rin dapat yung Oo, 'di sa magma-manage, kanya lahat ng magbabayad. babayaran. Ay, gano'n ba din? Naku po. Oo, tsaka din ha, paanong ano kasi baka sabihin ng sa akin kasi din 'no, importante din ito kasi, Hmm, para bang pakiramdam ko din 'no, in our culture medyo nahihiya tayong pag-usapan yung finances 'no, 'pag hmm, magpapakasal 'no, paano yung bill, sino yung magbabayad ng ganito. Paano kung halimbawa din mas malaki ang sweldo ng babae kaysa sa lalaki, 'di ba din? mm, Parang baka maging issue siya. So, again dapat mapu-pool yan into the absolute community of property such that pag-aari niyo pareho, yung kinikita niyo pareho, 'di ba mm. din? Para ma-support at ma-finance lahat ng gastusin niyo during the marriage, gano'n po siya din. Kaya lang Oo, yun nga, medyo oo, tsaka nagkakahiyaan ata madalas din 'no, oo. at saka Attorney Ems, Mm. yung tama yung sinabi mo 'no, na ano man yung kita nung mag-asawa, regardless kung sino mas malaki ang kita, pareho yung dadalhin nila sa pamilya. At lahat yun Yes, ay gagamitin para sa mga gastusin ng buong pamilya. Hindi po puwedeng sabihin na dahil ikaw maliit ang suweldo mo, ito yung assignment mo 'no. yes, Although napapag-usapan opo, 'yan, ang problema kasi sa yes. marriage contract natin, hindi naka-stipulate yung mga ganyan, eh. 'Di ba? Kaya hinahanap ko minsan Mm, yung stipulation sa marriage contract, wala, eh. Pati yung expiration date mm. wala. Eh, sabi ng wife ko, "Ba't mo hinahanap?" "Ba ipapa-renew Oh, natin 'pag meron." lagot. Opo, pa-renew for purposes of renewal. Pero of course, sa ating batas, walang expiration ng kasal. Again, Mm. no? Kaya nga, again, very strict ang ating mga batas din yung grounds natin for annulment, no? Or declaration of nullity. And even for legal separation din, ha? Di ba? Napakahigpit at Mm. very nakalagay, nakasaad sa batas. Hindi pwedeng yung umiiral kagaya sa ibang bansa na grounds for, say, for example, for divorce din, no? Na irreconcilable Mm. differences. Walang gano'n. Walang gano'n sa ating mga umiiral na batas. Kaya po talaga dapat pag-ingatan at pagtrabahuhan ang kasal, no? Kasi 'di ba it's a constant effort din naman din, no? Pag nakilala mo, when you decide to come together and marry someone, constant effort din naman yun din. At isa sa mga importante talagang aspeto ng kasal, of course, yung pag-handle ng properties, no? And finances nyo Oo. as a married couple. Din ito ha, gusto kong may-emphasize mo sa ating mga kasambahay na nakatune in. Papaano po kung ang isa sa mag-asawa ay hindi po nagtatrabaho? Papaano po yun din? Okay, ganito yan Attorney Ems ano, katulad nung tradisyonal na pamilyang Pilipino, ayaw na pagtrabahuhin ng husband yung wife. Although sa ating family code hindi puwedeng pagbawalan ni husband yung wife Yes. kung gusto niya Mhm. mag-practice ng kanyang propesyon, ha, at nasa batas po yan. Mhm. So ngayon kung walang trabaho Yes. yung wife, obligasyon siyempre ng husband na siya ang sasagot ng lahat ng gastusin. Kasi wala namang income yung Mhm. wife, eh. Iyon ang choice ninyo, Mhm. napag-usapan ninyo yan. Pero kung gusto magtrabaho ng wife, walang karapatan si husband na pagbawalan. So pag-uusapan nyo na lang kung ano yung mga terms and conditions. Now, Attorney MCA dito, idagdag ko lang, ang nagiging Hmm, problema minsan, hindi lang minsan, madalas ano, ng hmm. mag-asawa, ay yung pagsuporta doon sa kanilang mga pamilyang pinanggalingan. Yun, Nahihingi yung oo. pamilya ng babae, hihingi yung pamilya ng lalaki. Eh, alam niyo, may Hmm, limitasyon yung pagbibigay natin sa mga pangangailangan ng ating mga kamag-anak. Hindi obligasyon ng mm, mag-asawa na sustentuhan yung kanilang mga pamilya. Wala po tayong ganong obligasyon sa mm, batas. Maaari kayong mhm, tumulong dahil tradisyon ito ng ating kulturang Pilipino, pero ma-emphasize lang natin, hindi nyo obligasyon na sustentuhan pa yung inyong mga kamag-anak. mm, Ang obligasyon nyo lang mm, mag-asawa ay yung kayong dalawa at yung inyong mga anak. Kasi yan ang pinanggagalingan ng napakadalas na away ng mm, mag-asawa. Kasi nag-iinggitan, bakit mm, tinulungan mo yung kapatid hmm, mo, bakit yung kapatid ko pag tinutulungan ko, ganito, ganyan. Di ba? So diyan mm, nanggagaling yung gulo eh. Kaya ma-emphasize ko, mm, hindi niyo po obligasyon yan. Kahit sa Biblia ang sinabi, kapag hmm, ka kayo ay nagpakasal na, hindi na kayo dalawa, kayo ay isa na.
Iiwanan ninyo ang inyong mga Mm. magulang at kayo ay magsasama, hindi na dalawa kundi iisa. Yan ang sinasabi sa Biblia. Mm. Oo. Naalala ko din 'no, siyempre nandun si Dean nung aking kasal dahil ninong namin 'yan 'no. Sinasabi nga nung ano, nung solemnizing officer 'no, yung sa kumbaga sa hierarchy of relationships 'di ba, man and God Hmm, muna and then ang kasunod daw nun ay hindi parent and child kung hindi husband and wife. Kasi yun daw po yung mm, pinag-iisa ng ating Panginoon no, pinagbubuklod to be one 'di ba, yung husband and wife. So hmm. laging ang mas mataas na relationship ay dapat between husband and wife. So laging Oo, priority yung husband and wife. And of course, pag nagkaanak, syempre yung mga anak. But even yung, yun nga, yung child, di ba, lagi pa rin yung husband and wife kasi kayo talaga yung pinagsasama at pinag-iisa ng ating Panginoon. O di ba? Ganun din. O di ba? mm. Biglang naging usapin ng ano, ng religion. I mean, but hindi naman siya, hindi naman from a legal, even from a practical perspective din, di ba? Kailangan din natin unawain. Syempre, Mm. kayo yung magkatuwang sa buhay din eh. So, kaya ganun siya. So, para hindi magka-problema, although bagamat pwedeng pag-usapan, no? Kasi sa totoo lang, sa tradisyon din naman ng Pilipino din talaga namang hindi talaga maaalis yung tumutulong sa pamilya. Wala namang masama, basta't Mm. po siguro hindi mape-prejudice yung para doon sa pamilya kasi baka naman kinukulang na ng pangsustento sa pamilya kasi lahat pinapadala sa bahay, no? Or pinapakaral sa Ayun. kapatid, no? Do'n lang po magkakaproblema. Pero yun nga po, wala po kagaya ng sinabi ni Dean, walang obligasyon. Kasi 'pag nauna yung 'pag meron ng asawa to the exclusion of others na din, 'di ba, yung Oo, obligation for support. Ang dapat mo ng suportahan muna ay yung asawa mo, 'di ba, and then yung anak, 'di ba, and so on oo. and so forth. Oo, Dean. Dean, Kaya eto dapat naman ha, ipaliwanag katanungan natin. ko. Hmm. Yes, Dean, sige po. Maidagdag ko lang Attorney M, 'no? Dapat may paliwanag din natin sa mga kamag-anak nung mag-asawa na ito nag-asawa na sila, ang obligasyon nila sa isa't isa. Kung may sobra dun sa kanilang Mm. mga resources, that's the time na pwedeng i-share sa inyo. Pero kung dati-rati Mm. kasi nagsusustento itong, husband dun sa kanyang pamilya nung single pa siya, siya yung breadwinner, nung Mm. mag-asawa ito, tapos na po yung pagiging breadwinner niya ng inyong pamilya, wag niyo nang iasa pa sa kanya. Dahil meron na siyang kanyang Mm. pamilya na susustentuhan. So yun ang hindi nauunawaan ng ating mga kamag-anak kasi nga yung iba for the Nagkakatampuhan longest din. time nakadepende sila dun sa breadwinner nila. Eh siyempre may buhay din naman Mm. itong sarili. Nag-asawa, ayun, napilay sila kasi nawalan na ng magsusuporta sa kanila. Aba naman, hindi naman Mm. po obligasyon ito nung inyong anak o nung inyong kapatid na ibigay yung inyong mga pangangailangan lalo't may asawa na siya. Mm. Naku, na-realize ko lang din 'no, kaya alam mo yun, in our culture talagang nagkakahiyaan pag-usapan yung mga ganito, pero Mm. pinag-aawayan ng matinding-matindi 'no. So dapat kung puwede siya maging possibility na pag-awayan ng matindi, eh, dapat din naman pag-usapan din naman ng maigi at masinsinan din 'no. Tsaka yun nga importante din Mm. siguro as between husband and wife 'no, talagang to save 'no, para yung financial literacy din kasi dapat hindi mo rin iisipin na, Mm. mag-aanak ako kasi investment ko yung anak ko, 'di ba din investment Ay kasi hindi. pagtanda namin yan ang magbibigay ng sustento sa amin. Hindi kasi siya responsibility. Although maganda kung gano'n, pero hindi natin Mm. puwedeng obligahin, oo, na gano'n yung mangyayari. Alam ko Kasi yan siyempre Attorney Ems 'no? magkakaroon din yun ng sariling pamilya. Yes, yes din. Ano Oo, yun din? alam ko yan kasi, konti lang kami magkakapatid, 13 kami, eh. Pero hindi naman Ako yumaman yung din. magulang namin, eh. Opo, opo. Grabe 13 din, Oo, oo. Tama, oo. oo. Nung mga gano'ng kapanahunan 'no, gano'n talaga karami din 'no, yung akin ding Mm. yung nanay at tatay ko din parang 9 ata sila magkakapatid 'no, napakarami 'no. Oo, Pero sa kanila parang ano lang, gano'n lang ata talaga nung generation na yun din 'no, oo. oo. Yun, At pero yun saka nga gano'n siya kaimportante. Mhm. sa panahon ngayon Attorney, Ems, dapat practical tayo sa pag-approach dito sa married life ano, na kasi yan talaga ang dahilan nga nung problema. Minsan may mga nakita ko naghihiwalay pa kasi nakikialam yung mga pamilya nung both sides. At isa pang maya-advice Mm. ko lang, kapagka nagpakasal kayo, abay magsarili kayo ng bahay, huwag kayong titira sa biyenan, Yes. both sides or either side. Kasi mahirap po na may nakikialam sa inyong pamilya. Kaya napakaswerte ni Eva at ni Adan ano, wala silang mga biyenan, eh. Gano'n ba din? Naku, parang mahirap mag-agree sa'yo do'n din, nakakatakot. Oo, pero totoo 'yan din. Alam mo din, oo, sinabi din 'yan sa akin ng aking nanay 'no, at siyempre nung
kahit yung kinukuwento ng lolo't lola ko 'no, sabi nila Mm. kasi sila daw po ay nagtanan din. So nung nalaman daw po ng tatay Mm. ng aking lola na nung nakita siya 'di ba at nakita na sila ng Mm. asawa niya, nung lolo ko, wala na magagawa yung aking great grandpa kasi nagtanan na in love ang aking lola. So Mm. ang pinakiusap lang daw po ng aking great grandpa sa aking lolo is siguraduhin mo na magkakaroon kayo ng hiwalay na bahay. Kahit maliit, kahit Oo. barong-barong, basta kayo lang kasi kawawa naman daw yung anak niya kung makikisama doon sa Oo. in-laws 'no. Kasi siyempre yung asawang lalaki or kung yung asawang babae, whichever is the case, komportable siya kasi pamilya niya yun. Pero yung kanyang asawa, Mm. siyempre iba yung kinalakhan nun, 'di ba, iba yung background na pinanggalingan. So baka magkaproblema. So para mas maging comfortable at siyempre para maka-start kayo ng buhay niyo on your own, dapat talaga may sariling bahay. Kung kinakailangan magrenta, kahit maliit lang, mas maganda yung din ano din. Oo, mas maganda 'yun kasi talagang alam mo 'yun, na-experience ko 'yan kasi yung aking wife ay bunso. So hindi siya pinapayagang umalis do'n sa bahay Naku, nila kasi opo. walang mag-aalaga do'n sa mga although mabait naman yung mga biyenan ko, kaya paborito Yes, nila opo. akong no, sa tingin ko lang. Kasi kami yung kasama nila. Eh ako naman pinagbigyan ko na lang kasi nga naman kawawa naman na walang mag-aalaga do'n sa mag-asawa. Pero ang ideally, hindi Mm, talaga dapat nakikisama do'n sa mga biyenan ano. Kaya lang, wala tayong mm. magagawa dahil kung parang makokonsensya ka naman kung iiwanan mo na yung wife mo, yun yung bunso, siya yung inaasahan na kasama ng mga magulang. Mm. Pero again din what we're saying is wala pong obligasyon from a legal perspective Mm. 'no. Pero siyempre ito ay kung kusang loob at kung yun naman ang mapag-usapan yung mag-asawa, wala naman pong masama. Pero kumbaga hindi puwedeng Oo. i-demand kasi nga po wala pong legal obligation under our existing laws to support yung inyong mga families. Kasi when you get married, kayo na yung immediate family, hindi na Ay, yung magulang, hindi na yung mga kapatid, kundi kayo na bilang mag-asawa as a unit, kayo na yung immediate family. Din, eto yun naman yung tanong ko lang sinasabi ha. attorney hmm, yun yung sinasabi Yes Din, attorney M sige sa Biblia, tanungin. 'di ba, na Hmm, iiwanan nila ang kanilang mga nanay at tatay at silang dalawa ay magsasama at silang dalawa ay magiging isa. So, talagang iiwanan yun. dapat yung mga parents, para magsama sila. Oo, literally and figuratively din, oo. Oo. Din, eto naman ha, ayaw ayaw naman natin 'tong sitwasyon na ito, pero papaano po yung, mga they come into the marriage and then meron pong mga anak, halimbawa sa Hmm. pagkabinata or pagkadalaga, pero kailangan suportahan, papaano naman po ang mangyayari diyaan in terms of Ayan support? So mm, kung halimbawa oo, 'yan papaano yun, mm. susuportahan, 'di ba? 'Yan, Attorney Ems, dapat, pinag-uusapan 'yan nung magpapakasal. Bago magpakasal, pag-usapan na 'yan, na meron silang mga anak na dapat sustentuhan. Kasi yung sustento naman sa mga batang ito 'no, na outside of, marriage, eh, requirement 'yan ng batas. Kaya lang ang Yes. pagsustento naman diyan, ang pagsuporta ay joint obligation. Hindi lang yung tatay, hindi lang yung nanay, kundi hati sila hangga't maaari. Shared Mm, responsibility. So wala namang problema doon kung i-discuss bago sila magpakasal. Kasi hmm. napakahalagang issue niyan at sensitibong issue yan, Attorney Yes, Ems, di ba? sensitive, opo, Na baka mm. maging dahilan pa ng away at paghihiwalay, wag naman kapag ka hindi nyo napag-usapan ng maayos yung pagbibigay ng sustento sa mga batang ito. Mm. So halimbawa din, halimbawa yung lalaki at yung babae, halimbawa yung lalaki ay may anak sa pagkabinata. So sana Mm. ideally na i-disclose niya sa kanyang mapapangasawa Oo. na siya ay may anak sa pagkabinata. At siyempre dahil hindi lang for transparency purposes but again practicality purposes din kasi Mm. may obligasyon siyang suportahan. Pero yung Mm. pagsuporta niya hati sila nung nanay nung bata no Oo. yung kanyang yung una niya halimbawa naging kasintahan 'no, 'di ba? So, sila dapat yung magsusuporta sa anak. Pero kasi mababawas yun doon sa dapat contribution niya sa absolute community of property. Kaya dapat na i-discuss po sa asawa din, 'di ba? Kasi nga po sa halip na mapupunta sa mga magiging anak nila o sa kanilang mag-asawa, may percentage ng kanyang kinikita ay mapupunta doon sa pagsuporta sa kanyang illegitimate na anak din. Oo, siyempre kailangan Oo. niyang suportahan. So, Mm. Yes din. Kaya maidagdag ko lang, Attorney Ems, di ba? Sabi nga ng mga kasabihan, ang nagsasabi raw ng tapat ay nagsasama ng maluwat. At although sa Hmm. panahon natin wala na raw tapat, kundi tanghali na lang ang tapat ngayon, eh dapat maging tapat pa rin.
Dapat, oo. Mahirap mahirap lang talaga, ewan ko din 'no, medyo mas madali kasing sumuway 'no, pero siyempre mas Mm. yung rewards kasi sa pagsunod sa batas at of course is kung if you're religious and spiritual sa word of God din 'no, mas Mm. mas sa akin mas makakatulog ka ng gabi yung peace of mind and of course yung serenity in your heart kapagka ikaw ay gano'n yung iyong panuntunan sa buhay, aba hindi naman po matatawaran yun din. Oo din. Ayun, naku, bakit gano'n ang bilis naman wala na naman tayong oras din. Tapos na naman ang Oo ating nga. usapan. Sana ay maraming natutunan ng ating mga kasambahay din. Yung ating discussion ngayon ay nasa legal and practical side of marriage which I think is also a good thing din kasi yung mga bagay na Mm. kagaya ng pinag-uusapan natin ngayon, bagamat wala sa batas, ito ay talagang na-experience ng mga mag-asawa. So dapat din naman talaga ay mabigyan sila ng karampatang perspektibo 'no, na may kinalaman Oo. sa ating mga umiiral na batas din. Ayun, ako thank you very much din sa pagsama sa akin ngayong umaga. Baka po kayo ay may babatiin o pasasalamatan o ipa-plug din, please go ahead po. Ay, oo. Naku, maraming salamat Attorney M sa pagbibigay sa atin ng panahon at oportunidad na makasama ka, no? So, binabati ko lang yung mga kasamahan natin sa University of Makati School of Law, yung ating Dean, si Jean Jord, at yung aming presidente, si Professor X. Mga Happy New Year po sa inyo. Siyempre, yung aking may bahay, si Carol, at yung mga anak ko na nanonood ngayon, si Nika, at yung ating mga estudyante sa law school, at yung ating mga subscribers sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at tiwala.